Bakit blurred ang litrato mo? Naalala nyo yun? Pinost natin sa TikTok yun. Sa video na ito, pag-usapan natin yung isang bagay na makakatulong para nga hindi blurred ang litrato mo. Sa video na ito, pag-usapan natin kung kailangan mo nga ba ng tripod, bakit mo kakailanganin ng tripod, at ano ang mga dapat mong hinahanap pag pumipili ka ng tripod. Lahat ng yon pag-uusapan natin, pero tulad ng dati, sisimplihan lang natin. Ayun, pasensya na kayo, medyo matagal-tagal na rin simula nung huling simplihan lang natin episode. Medyo maraming nangyayari kaya hindi ko rin agad-agad nasusundan ang mga episode na ito. Bukod doon, gusto ko rin talaga ay bawat episode ay may magandang nilalaman at hindi lang tayo basta-basta dumadaldal sa mga bawat video na yon. Pero tulad ng dati, ang video series na ito ay para magbigay kaalaman tungkol sa photography, content creation at kung ano-ano pang mga bagay tungkol sa cameras. Especially sa mga gamit na parati nating tinitignan at parati nating binubusisi. Para sa mga first time manonood ng video na ito, ako si Nico Valenzuela, isa akong landscape and architectural photographer. Pero simula ng nakaraang taon ay gumagawa rin ako ng mga Tagalog videos tungkol sa photography at content creation para mas marami pang matulungan, mas marami pang ma-inspire, mas marami pang maturuan tungkol sa photography, content creation at lahat ng nasa gitna nito. Ngayon, kailangan mo nga ba ng tripod? Baka naman talagang hindi. Siyempre, ang pangunahing prinsipyo natin dito, kapag hindi mo kailangan, huwag kang bumili. Except na lang kung napakarami mong pera, pengi naman kami, at gusto mo talagang bumili, walang pipigil sa'yo. Pero, isang napaka-importanting bagay na dapat mong alamin ay, kailangan mo nga ba ng tripod? Ngayon, ano ba yung mga dahilan kung bakit mo kakailanganin ng tripod? Pinakasimple, simpleng-simple, unahin na natin. Selfie. Gusto mo ng selfie na hindi mo hawak yung camera, gusto mo ng selfie na tama ang level, gusto mo ng selfie na medyo kontrolado mo yung angulo. Kung nasaan ka man at nandoon ka, Kung nasaan ka man at gusto mong kumuha ng litrato, syempre, malaking tulong na meron kang tripod, lalo na kung wala kang kasama at nahihiya kang magpa-picture sa iba. Ganon din sa video, ganon din sa pag-vlog. Kung ayaw mo, nahawak-hawak mo yung camera, sinubukan ko yan recently, ngawit na ngawit ako kasi hindi ako sanay na naka-handheld akong ganon. At yun nga, gusto mo na medyo katulad nito na hindi mo hawak yung camera at medyo malayo at may kakaibang angulo or may unique na angulo na gusto mong gamitin, syempre tripod lamang ang tutulong sa'yo doon. Siyempre, mas maigi kung meron sanang kumukuha ng litrato mo or may nagsushoot ng video mo. Pero kung wala, tripod ang katapat mo. Bukod doon, paano kung hindi mo naman pipicturan o hindi ka naman magvi-video ng sarili mo? Bakit mo kailangan ng tripod? Unang-una, paano kapag kailangan mong i-maintain ang angulo ng isang litrato ng matagal? Ano mga example nun? Napag-usapan na natin sa mga dating video ang long exposure. Sa long exposure, matagal nakabukas ang sensor ng camera at dahil doon, kapag gumalaw ang camera ay nagbo-blur. Minsan sinasadya itong ginagawa para sa effect. Pero kung gusto mong sharp na sharp ang litrato mo, kailangan kahit konting galaw, walang mangyayari doon sa camera. Kung hindi, maboblur ang lahat ng to. Ang pangunahing dahilan kung bakit napakarami ko nang na-reviewing tripod ay dahil landscape photographer ako. At kaming mga landscape photographer, mahilig kaming mag-long exposure para sa added na visual effect. At dahil doon, napaka-mapili namin para sa paggamit ng tripod dahil hindi nga pwedeng umalog. Merong gumagalaw sa scene o may gumagalaw doon sa frame, pero hindi pwedeng lahat ng bagay ay gumagalaw o may shake o may movement dahil ano mangyayari? Kung blurred ang lahat, hindi siya mukhang sinasadya at mukhang naalog lang talaga yung camera. Siyempre may mga iba pang gamit ng long exposure, hindi lamang sa landscape photography. Bilang architectural photographer, gumagamit din ako ng long exposure. Sa night photography, kung saan madilim at talagang kailangan mo ng mahabang exposure para makuha ang liwanag ng mga bituin ng Milky Way, tripod pa rin ang napaka-importante doon. Saan pa? May mga special effects din na ginagamit sa loob ng studio, sa food photography, sa commercial photography, sa portraits man. Napakaraming posibleng
paggamit ng tripod para sa photography ng dahil sa long exposure. Ang long exposure hindi lamang sa isa o iilang genre, lahat ng genre ng photography. Technically, pwede kang gumamit ng long exposure at dahil doon, kailangan mo ng magandang tripod. Ngayon, kung hindi naman long exposure, meron ding mga pagkakataon na kailangan mong kumuha ng maraming iba't ibang litrato na parehas ang posisyon ng camera para sa kung ano mang mas komplikadong editing na ginagawa. Dito yung composite na editing o yung pagsastack ng editing, depende sa kung paano mo siya ginagamit. Ginagamit ko yan sa product photography, ginagamit ko din yan sa architectural photography. At katulad ng sinabi ko doon, hindi pwedeng maiba yung angulo ng camera o ng litrato dahil nga sa editing ay pagsasama-samahin mo sila at pag hindi ay posibleng masira ang buong proseso. Ganon din ang ginagawa sa HDR. Sa HDR, katulad ng sinabi natin doon sa dynamic range video natin, sa simplihan lang natin, ang HDR ay maraming iba't ibang exposure na magkakaiba ng liwanag. Pero kailangan ay iisa ang framing nila para mapagsama-sama mo yung detalye ng mga exposure na yon para mabuo mo yung isang high dynamic range na litrato. Kung di mo naiintindihan yon, baba ka sa playlist natin at hanapin mo yung video tungkol sa dynamic range. Siyempre, isa pang gamit ng tripod ay para sa video. Kung hindi man sarili mo ang binivideohan mo, kung ikaw ay nasa likod ng camera, maganda rin gumamit ng isang klase ng tripod at isang head ng tripod para sa video. Para kung igagalaw mo man o ipapan mo man yung camera, ay magiging smooth at hindi aalog-alog yung footage mo. Ngayon, hindi naman porket meron kang tripod ay talagang kailangan bawat beses na lang nagagamit ka ng camera ay nakatripod ka. Pero kung ikaw ay seryoso sa iyong ginagawa at meron ka namang budget para sa isang tripod, importante rin na kung kailanganin mo man ay meron kang magagamit agad-agad. Ngayon, paano nga ba makahanap ng magandang tripod? Paano mo nga ba malalaman kung anong tripod ang talagang kailangan mo? Hindi naman porket basta na ikakabit yung camera doon sa tripod, okay na siya. Hindi porket matangkad, maganda na siya. Hindi porket magaan, maganda na siya. Ang pagpili ng tripod ay nababatay pa rin sa kung paano mo siya ginagamit. Pero, kung ako lang ang papipiliin, iwasan natin yung mga tripod na mukhang madaling masira. Iwasan natin yung mga tripod na baka isang tapik mo lang itutumba na. Bakit? Tripod lang naman yan. Bakit ka bibili ng mahal? Bakit ka mag-i-invest ng malaking pera para sa tripod? Tandaan mo, yung camera mo, malamang mga 50,000, 60,000, merong mga camera na 100,000, 200,000, 300,000. Isang kapalpakan ng tripod, kung halimbawang umalog lang, sige, pwede. Baka na-blur lang yung litrato mo. Pero, paano kung tumumba? Paano kung masira? Paano kung mahulog? At mahulog yung mamahalin mong camera? Tandaan mo, pag pumalpak ang tripod mo, hindi yung tripod ang panghihinayangan mo, yung camera mo. Kaya, kung gagastos ka ng malaki, kahit pag gaano kaliit o gaano kalaki, gagastos ka pa rin para sa camera, kailangan mong magbigay ng konting budget para sa isang tripod na talagang pagkakatiwalaan mo. Ngayon, napakaraming brand at napakaraming iba't ibang uri ng tripod na mabibili kung saan-saan. Kahit sa Lazada, sa Shopee, nabibili ang iba't ibang klase ng tripod. At para sa akin, napakaganda nun dahil madali nang bumili. Minsan baka naalimpungatan ka lang, napindot mo na yung add to cart, napindot mo na yung buy now, tapos bigla na lang dadating yung tripod sa'yo. Di panalo ka. Pero sana nga maganda yung napili mong tripod doon sa panaginip mo. Unang-una, ayaw mo ng tripod na mukhang madaling masisira. Paano masasabi yun? Siyempre, kung plastic na plastic yung tripod, medyo kakabahan ka na, di ba? Pangalawa, ayaw mo ng tripod na umaalog. Yung tipong isang ganun mo palang umaalog na, konting tapik mo umaalog na. At pangatlo, kailangan makita mo yung capacity ng tripod. Kaya ba nung tripod yung bigat ng camera na gagamitin mo? Hindi naman kailangan na basta-basta malaking tripod para sa kahit anong camera mas matibay.
Mas maiging hanapin mo yung tripod na akmang-akma para doon sa bigat ng camera na ikakabit mo at piliin mo rin yung tripod na syempre mas babagay doon sa style kung papaano mo siya gagamitin. Merong mga tripod na basta na lang tatayo katulad nito. Meron namang mga tripod na pwede ring tumayo ng mas nakabuka katulad nito. Meron ding mga tripod na bumabaliko katulad nito. Dahil ito naman ay pwede mong ibalot sa sanga ng puno o kung saan man para maikabit mo yung camera. Hindi porket magagawa niya yun, siya na ang pinakamaganda, depende pa rin talaga sa paggamit mo ng tripod. Ngayon, unang-una mong titignan ay ang tangkad ng tripod. Gaano nga ba katangkad ang tripod na gagamitin mo? Itong tripod nito, ito yung typical na nakikita nating libre sa mga kit ng camera. Kapag bumili ka ng isang camera, kadalasan may kasamang tripod na ganitong style. Yung estilo ng tripod na ganito, sa totoo lang, luman-luma na. Bakit? Madalang ka nang makakita ng tripod na may ganito pang support sa gitna kung hindi naman ganun kabigatan yung tripod na ginagamit mo. Pangalawa, madalang ka na rin makakita ng tripod na ganito, yung tinatawag na pan and tilt head, dahil kadalasan ay ginagamit na yung mga tinatawag na ball head kung saan mas madaling gamitin. No? Hindi naman porket hindi ball head, hindi maganda, pero depende pa rin sa gagamit yan. Okay naman yung pan and tilt head. Technically, magagamit mo naman siya, kaya lang mas mahirap dahil ang movement niya, ito bubuksan mo para mag-up and down, o kaya naman bubuksan mo dito para mag-pan sa kaliwa o kanan. Tapos kung gusto mong itabingi o gusto mong mag-shoot ng vertical, ang kailangan mong gawin ay pihitin dito para gumanon yung tripod. Ang problema, kapag nakatilt ng ganito yung camera at medyo mabigat, may tendency na tumumba. Yun yung dahilan kung bakit hindi na kasing common ang mga katulad nito na pan and tilt head. Ngayon, ang tripod na to, hindi ko naman sinasabing pangit, ngunit marami ka nang mabibiling ibang option na hindi naman ganun kalayo ang presyo, na mas matibay at mas maganda ang function. Ngayon, ano nga bang hinahanap natin sa tripod? Unang-una, syempre, kung itatayo mo yung camera, ay gusto mo naman na merong sapat na height yung tripod mo. Itong hawak ko na ito ang Benrose Bird Carbon Fiber Tripod. Personally, gusto ko tong tripod na to dahil magaan siya, merong sapat na height, at, pogi siya. Ang tripod na to ay gawa sa carbon fiber, kaya sobrang gaan niya. Ang total na weight nito kasama na yung head ay 1 kilo lamang. So, ang gaan-gaan niya, pero kung makikita ninyo, hindi rin naman siya umaalog kapag binibigatan mo sa gitna. So, kaya niyang humawak at kaya niyang i-secure yung camera. Ang maximum height ng tripod na ito ay 5 feet. So, ang height ko ay nasa mga 5'7". So, konti lang ang tinangkad ko sa tripod na ito. Plus, hindi pa nakakabit yung head, so mas mataas pa ng konti. Katulad ng sabi ko kanina, hindi naman kailangan ng sobrang gaanong tripod. Ang importante ay kaya niyang buhatin yung camera na gagamitin mo. Ngayon, syempre, malaking bonus kung yung tripod na ginagamit mo may ibang dagdag na features. Ano pa bang features nito? Ito ay gawa sa carbon fiber, kaya siya sobrang gaan. Pero bukod sa magaan kapag carbon fiber ang ginagamit mo, ay hindi rin siya ganun kadaling kalawangin. Kaya generally, ang mga carbon fiber na tripod, sila yung mga mas pagkakatiwalaan mo kapag mag-shoot ka sa dagat. Bilang isang landscape photographer, para sa akin, napaka-importante nung ganun. Kaya karamihan ng tripod na ginagamit ko ay carbon fiber dahil nga ayoko na kakalawangin yung tripod ko dahil madalas akong nag-shoot sa tubig, lalong-lalo na sa tubig alat. Dagdag na lang na features kapag sobrang nipis din ng tripod na ginagamit mo kahit na matibay siya. Itong tripod na to, 5 section siya. Ibig sabihin, yung paa niya ay merong 5 section na pumapasok doon sa main leg. So, mas maiksi siya dahil 5 section siya. Kaya mas madali siyang ilagay kahit pa sa loob ng bag mo. Technically, yung nipis nga nito, kaya ding ipasok sa bulsa ko. Ngayon, pagdating sa taas o sa height ng tripod, hindi naman ibig sabihin na mas mataas ang tripod ay mas maganda. Depende pa rin sa pangangailangan mo.
Kung halimbawang ang pipicturean mo kadalasan ay sarili mo, halimbawang selfie, naka-timer o naka-remote ang camera mo, syempre okay naka-level mo yung camera mo. So nakadepende sa height mo kung ano yung magandang height din ng tripod na bagay sa'yo. Kung kadalasan eye level din ang mga sinushoot mo, syempre maganda rin kung kasing tangkad mo o mas mababa lang ng konti sa'yo yung height ng tripod mo. Syempre, okay kung may mga tripod na matataas, pero kadalasan kasi, syempre, bibigat din yon at mas mahirap dalhin. Kung masyado namang maiksi yung tripod, syempre, baka mabitin ka. Ngayon, pag-usapan natin yung head. Ano nga ba yung magagandang head ng tripod? Malaki din ang implikasyon nito sa kung papaano ka madadalian sa pagsushoot mo. Karamihan ng tripod na mabibili mo kahit saan pa, sa mall, sa Lazada, sa Shopee, o kung saan man, ang makikita mong head nila ay ball type head. Ibig sabihin, meron siyang ball joint at doon ay umiikot yung axis ng camera o ng tripod. So, maaari mong galawin yung angulo base doon sa kayang abutin ng ball head. At ito yung pinakasimple at pinakamadaling paraan para mas maging flexible ka sa angulo kapag nagsushoot ka. Karamihan ng mga tripods para sa photography, ball head ang ginagamit. Dahil nga, siya yung pinakamadali. Ang maganda sa mga ball head ay syempre madaling gamitin, pero kapag ina-adjust mo ang angulo, ay may posibilidad kang lumampas dahil hindi siya ganun ka-precise. Technically, lahat ng direksyon pwede mong abutan kahit papatagilid katulad nito. Para naman sa video, meron tayong tinatawag na video head o kaya naman ay fluid head. Kadalasan makikita mo yung mga may panning arm katulad ng tripod na ito ay para sa video. Bakit? Dahil syempre kung ililiko mo yung camera habang nagsushoot ka, yung panning arm yung hahawakan mo at hindi yung camera para hindi rin siya umaalog. Pwede mo rin siyang i-unlock para i-tilt pataas o pababa. Ang hinahanap naman natin para sa mga tripod na para lamang sa video gagamitin, especially yung mga gagamit ng tripod na talagang igagalaw yung camera habang nagsushoot, ang habol natin ay smooth yung movement o yung paggalaw niya. Ngayon, itong head na kinabit ko ay actually para dito sa Benro Cyan Bird. Meron din siyang variant na ball head katulad nito. Pero para sa akin, napakaganda nitong head na ito dahil hindi lamang siya video head, kundi isa siyang hybrid head. Bakit hybrid head? Technically, meron siyang tool dito na kasama at pwede mong tanggalin itong panning arm. Pag tinanggal mo yung panning arm, pwedeng itabi mo lang sa bag mo o kaya naman ay pwede mong ilipat sa kabilang side kung halimbawang mas gusto mo na nandoon siya. Tapos, pwede ka nang mag-pan katulad niyan. Pero kung halimbawa na hindi ka talaga gagamit ng panning arm dahil halimbawa ay litrato lang ang kukunin mo, itong head nito ay technically ball head din. Isa siyang hybrid head, meron siyang ball head sa ilalim, katulad niyan, na igagalaw mo siya sa mas maraming direksyon. Kapag nilock mo itong knob na to, ay pwede mo nang ilock na ganun. At pag ito naman ang ginalaw mo na knob, ay technically pwede mo siyang itaas baba. At katulad ng sabi ko, fluid head din siya. So pagka tinilt up o tinilt down mo siya, ay meron din siyang medyo smooth na galaw para ibalik sa axis yung camera. Pag kinabit natin ang camera, makikita mo na ang dali niyang ikabit dahil din ang mount niya ay Arca Swiss type. Ano nga ba yung Arca Swiss type? Basically, may iba't ibang mounting mechanism ng camera. Yun yung nakabase dito sa plate na nasa ilalim ng tripod mo. Ang isa sa pinaka-universal na type ng mounting plate ay yung tinatawag na Arca Swiss. Actually, yung Arca Swiss isang brand yan. At sila yung nagpauso ng ganitong style. Ang maganda dito ay naging universal kasi siya, kaya karamihan ng mga brand ng tripod, yun na yung ginagamit na style. So, ibig sabihin, pwedeng nakakabit na lang yung plate na ito sa camera mo at yung mga iba't ibang tripod na ginagamit mo, kung marami kang tripod, sana all, di ba? Compatible pa rin siya dun sa head na yon dahil parehas nga sila ng mounting style. Tulad ng sabi ko, maraming iba't ibang style ng mounting sa camera at technically, marami kang iba't ibang pwedeng pagpilian. Yun nga lang, hindi lahat kasing universal o kasing compatible ng Arca Swiss. Katulad nitong tripod na
ginagamit ko bilang example, hindi siya Arca Swiss. So, ito yung plate niya. Mas mahirap siyang ikabit. At hindi nga compatible yung Arca Swiss sa kanya. At ayun, ang dami kong sinabi, di ba? Ang dami kong pwedeng sabihin tungkol sa tripod. At sa totoo lang, kaya kong umabot ng ilang oras na puros tripod lang ang pinag-uusapan. Dahil para nga sa akin ay napaka-importante ng kalidad na tripod na ginagamit. Dahil maaaring pag pumalya ang tripod mo, mawala lahat ng pinag-ipunan mo at ininvestan mo. At kung kabuhayan mo ang photography at video, lalong malaking problema yon. Ngayon, syempre, kung meron kayong tanong, meron kayong tripod na tinitignan, pwede nyong i-comment at maaari kong silipin kung kaya ko. Pero, syempre, hindi lahat ng comment na sasagot ko, no? So, mas maganda rin kung sinisilip ninyo yung mga tanong sa baba dahil baka nasagot ko na sa ibang tanong yung mga balak nyo din itanong. Pero yon, kung meron kayong tanong, lagay nyo lang sa comment section. Ito nga pala ulit yung Benro Cyanbird tripod na nire-review ko rin sa ngayon. Kaya ginamit ko na rin siyang example. Kung gusto nyo tong silipin, lalagay ko na lang din yung link sa baba kung balak nyo siyang bilhin. At syempre, maraming salamat sa panonood. Muli ako si Nico Valenzuela, isang landscape and architectural photographer. At sa series na ito, pinag-uusapan natin ang maraming bagay tungkol sa photography at content creation. Pero sinisimplihan lang natin.